Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, Hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, araw ng Biyernes, kasabay ng malakas sa pagbuhos ng ulan, sama-sama natin bigyan ng palakpak ng pasasalamat at papuri ang ating Pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa ating Pong Jesus Nazareno. Sabihin natin ng malakas, thank you Lord. Lahat ng sila ay naniniwalang sigurado sila, ililigtas at pagpapalain sila ng Panginoon. Pumalakpak muli ng malakas. Sabihin nyo sa katabi ninyo, sigurado ako kay Lord. Na? Lahat ng siguradong babayaran sila ng nangutang, taas ang kamay. Di ba wala? Lahat ng siguradong next year, magkaka-love life na siya, taas ang kamay. Ang lakas ng loob. Alam mo ninyo mga kapatid, tingnan niyo ang panahon, kaninang napakainit. Ngayon ay umuulan naman, hindi lang basta ulan, buhos ang ulan. Kaya sa mundong ito, talagang walang kasiguraduhan. We can really never tell kung paano tayo makakasiguro na totoo, na tapat ang lahat ng nakikita natin, ng lahat ng naririnig natin, ng lahat ng nakakaharap natin, ng lahat ng katabi natin. Wag mo nang tignan yung katabi mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Kanina ko pa nararamdaman iba ang katabi ko eh. Araw-araw, humaharap tayo sa maraming walang kasiguraduhan sa buhay natin. Kaya tayo, ano ang ginagawa na lang natin? Kutob, pakiramdam, paghaka-haka. Naalala niyo po yung mga matatanda kaninang maagang-maaga nagmisa ako sa isang opisina. Umulan, di ba? Kaninang umaga nakita niyo, umulan. Pero ang masaklap, saglit lang. Anong sinasabi ng matatanda? Kaya mainit eh.
Kasi hindi tumuloy yung ulan. Kaya pag biglang tumigil, sasabihin ng matatanda, "Mako, mainit yan." Alam niyo yung mga matatanda, nakakatuwa ho kayo, no? Kasi habang tumatanda, parang lumalalim ng lumalalim ang mga karunungan talaga. Totoo ho yun. Habang tumatanda, lumalalim ang karunungan ng isang tao. At yan ang dapat pinagdadasal natin. Dapat lumalalim ka ng klase ng tao, hindi bumababaw. Habang tumatanda ka, bumababaw ng bumababaw ang pangunawa mo. Hindi. Kaya nga, they grow. We grow in wisdom. At yun ang dapat pinagdadasal natin, Lord, sana habang ako'y tumatanda, hindi ako nagiging hangal. Hindi ako nagiging mahina, uto-uto. Hindi ako nagiging makasalanan. Habang ako'y tumatanda, tulungan mo akong lumago at tumanda sa karunungan. Ilan sa atin dito ang hindi nakadanas ng magkaroon ng nanay na doktor-doktoran. Lahat naman yata tayo dito, di ba, pag masakit na, "Naku anak, inumin mo ito." Sige na, inumin mo ito. Tayo naman magagalit. "Ano ka ba, ma? Hindi naman yan." Sige na, gawin mo ito, inumin mo ito, gagaling ka. O, di ba? Lahat tayo may doktor na nanay. Kahit hindi professional. Pero wag kayo. Gumaling naman tayo. There is wisdom in aging. May karunungan dapat sa pagtanda. Kaya ang ganda ng paalala ng ating unang pagbasa ngayon. Magtataka tayo, bakit kung kailang mas pinipili ko ng magpakabait, dumadami ang buwisit. Napansin ninyo? Gusto mo nang bumait eh. Biglang may mambubuwisit sa'yo. Naku naman, talaga naman. Hindi mo man lang pinatagal-tagal. Kung kailang mas napapalapit ka na at nagsaserve ka na kay Lord, mas bumibigat ang problema. Biglang darating ng sabay-sabay, ng sunod-sunod ang pagsubok. Anong sabi ng unang pagbasa? Tandaan mo, habang ikaw ay nagpapakabuti, lumalapit ang kalaban sa iyo. Kaya ano ang paalala sa atin? Yung karunungan, napiliin natin, gawin natin, ipaglaban natin kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. Huwag mo sabihin na matanda ka na, sadyang pag matanda na, humihina na, ang katawan lang ang dapat humina, hindi ang kalooban. Amen. Ang katawan lamang ang pwedeng masira, hindi ang pananampalataya. Amen. At habang tumatanda tayo, yan ang hangarin mo. Ngayon iisipin mo lagi habang tumatanda, naku, talagang masakit na ang ganito ko, masakit na ang ganito ko, malabo na ang mata ko, mahina ng pandinig ko, talagang siguro kukunin na ako ni Lord. Awa ng Diyos, 94 years old, buhay pa. Sapagkat kung minsan, ang sinasabi ng ating ebanghelyo sa unang bahagi, ang galing ninyong magbasa. Ang galing ninyong tumingin. Pag umihip ang makapal, pag nagkaroon ng makapal na ulap sa kanluran, sasabihin nyo, uulan. Umulan nga. Pag umihip ang hangin dito sa hilaga o sa silangan, sasabihin nyo, iinit, uminit nga. Sabi ni Lord, magaling, magaling. Ang hilig ninyong isipin, tignan, pag-ukulan ng pansin, pag-usapan ninyo, ang mga bagay na malayo pa at wala pa. Alam niyo ho ba, ilang linggo na lang tapos na ang kalendaryo ng simbahan. Magsisimula na ang tinatawag nating bagong liturgical calendar. Ang tawag doon sa unang bahagi ng bagong taon ng simbahan, Adbyento. Ilang linggo na lang, Advent na. At maririnig muli natin ang mga pagbasa tungkol saan? Sa unang pagdating ng Panginoon, ang pagsilang at ang kanyang muling pagbabalik. Pagninilayan natin yon, pero wag natin kakalimutan, wala pa yon. Anong ginagawa mo ngayon ang magsasabi sa iyo kung saan ka mapupunta
doon. Nandito ka pa. Walang masama na tayo ay maghanda. Yan naman ang panawagan ng Panginoon eh. Araw-araw, maging handa tayo. Sa sasapitin nating araw ng paghuhukom. Tandaan natin, pinapaalala ng Panginoon yan, araw-araw maghanda tayo sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Masdan ninyo ang nangyayari sa paligid natin ngayon. Nagsimula na sa Luzon, Visayas at Mindanao. Buong Pilipinas na. Sa Maynila, handa na kayo? Handa na ba tayong lahat sa magnitude 7, 6, o 5? Handa na rin ba tayo sa mga gerang nangyayari sa ibang bansa? Yan, lahat ng yan, pwedeng mangyari sa atin. Pwede palang mangyari. Pero yung bawat bagong araw na binibigay ng Diyos, tayo rin ang magdidesisyon kung anong klaseng araw ang magkakaroon tayo. Huwag mong hahayaang sirain ni numan o ng anuman ang lakas, ang buhay na binibigay at pinagkakatiwala pa ng Diyos sa iyo ngayon. What you have now and who are you now will tell you kung saan ka mapupunta bukas, makalawa. Lagi ko sinasabi ito, hindi porket hindi naging madali, maganda ang iyong simula, hindi ka na pwedeng magkaroon ng maganda, mabuti at tamang ending sa buhay. Huwag mong antayin na may mangyari bago ka gumawa ng mabuti, bago ka gumawa ng maganda. Piliin mong gumawa ng mabuti at maganda kahit anong mangyari. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, hindi natin alam kung anong pwedeng magsimula, kung anong pwedeng matapos, kung sino ang pwedeng dumating, at kung sino ang pwedeng mawala. Pero wala pa yun. Hindi pa yun. Araw-araw, sikapin nating ayusin, itama ang buhay na binibigay pa ng Diyos sa atin ngayon. Sa Pong Jesus Nazareno, sigurado tayo, kaligtasan ang hinahanda niya para sa iyo. Amen.